atin ang West Philippine Sea. Merong bully na China na gustong kunin ito because very rich. Marami ng mga kababayan natin naniniwala sa fake news nila. Mga kababayan natin dahil tinatakot na pag kayo kumampi kay President Marcos sa gobyerno, magkakaroon ng nuclear war dito. Dahil yung mga Marcos, tuta ng Amerikano, etc. It's really a geopolitical thing, no? Which is very unfair. Our president is very, very correct sa foreign policy niya. Okay? So, kailangan natin tulungan ang gobyerno natin para we can make sure na West Philippine Sea hindi mawala. Fake news. China is spreading fake news na because they're interested sa resources ng West Philippine Sea. Okay? Sinungaling yung China, hindi sa kanila yan. No. We have the Special Economic Zone, yung ECC natin yan, that is ours. And we have every right to explore everything. Ang problema, masyadong malaki lang sila, military might and all these things. No? But you know, if you are holding the truth, kahit anong military, anong navy nila, wala yan. Because the entire world will support us. Laban to ng Pilipino, laban sa China, na nagpupuli, gumagawa ng fake news. So what they're doing is psychological warfare, no? Na sinasabi nila na nuclear power sila, kayo maliliit lang, titikin namin kayo, wala na. So, tinatakot nila ang buong bayan. Imagine, somebody, a senator of the Republic, saying na there are 26 sites in the Philippines na nakatutok yung atomic missile ng China. Okay? Kayo ba gusto niyo magkaroon ng giyera dito? Gusto niyo bang matunaw yung Pilipinas kung ba yung China ng atomic bomb? Walang Pilipino na gustong mangyari yan. In their hearts, no? mga ano to mga artista to. Pag ikaw tunay na artista, kahit anong role ipagawa sa'yo, gagampanan mo. So, we don't judge that. It's a matter of fact. Right now, nakita niyo na. Kaya dinala ko sa 30 dito. So, everything was already done. Wala na kaso. Wala na kaso. Yung iba, meron pa. Kasi, you know why? Alam mo. Why is it? Ito, diretsuhan honest naman tayo Why is it na we were able to talk to Viva and our Viva artists? It's because kami, sa kapisanan ng social media broadcasters, we are a partner of MTRCB. Volunteer kami doon kasi ang MTRCB kulang ng mga manpower, so kailangan nila ng civilian volunteer. So, si Chairman Lala Soto was very, alam mo, si Lala nakapait Sabi niya, Dok, huwag kayong mag-aaway, magtulungan na lang tayo, ang dami natin problema, kami lang dito sa Imperial problema. Kaya ang nakita namin ng problema na talagang kailangan ayusin, na magtulungan lahat ng Pilipino, pati kayo, West Philippine Sea. Dahil atin ang West Philippine Sea. Merong bully na China na gustong kunin ito because very rich ang natural resources, may oil, etc. Ang dami dyan. We have a very rich fishing ground sa WPS. Kaya gusto kunin ng China kasi kailangan nila. Ang problema, hindi naman sa nila And ang pinagmasaklap dito, ang daming fake news ng China na pinapakalat na pinabaliktad nila tayo ng biktima, tayo pang may kasalanan, kung ano-ano mga sinasabi nila. That's unfair. And ang problema na nakita namin, the alarming side na nakikita namin at this point in time is simply this. Marami ng mga kababayan natin naniniwala sa fake news nila.
See? Akin yan. So mga kababayan natin, dahil tinatakot, pag kayo kumampi kay President Marcos, sa gobyerno, magkakaroon ng nuclear war dito. Dahil yung mga Marcos, tuta ng Amerikano, etc. It's really a geopolitical thing, no? Which is very unfair. Our President is very, very correct sa foreign policy niya. Okay? So, kailangan natin tulungan ang gobyerno natin para we can make sure na West Philippine Sea hindi mawala. No. Now, that is the problem. That is the issue na nakita ko when Chairman Lala and I talk about problems of the nation. So, nagkakataon na ito sina Ayana, sina AJ, etc. Alam ko na they want to more or less level up sa career nila. So in-offer ko to sa kanila, would you like to join us? Total, problema ng bayan, ng Pilipino. Kayo, nakita namin na of course, you're so beautiful, you're all sexy, but more than sexiness and beautiful, tingnan mo si Ayana, how beautiful she is. But more than the beauty na nakikita ko, tingnan niyo yung puso ito. Si Ayana, nakita ko na she is a patriot, she is a nationalistic person, and she wants to help. Okay. 90% of the survey of SWS, what do you call this? Pulse Asia, lumalabas na 90% daw ng Pilipino galit sa mga ginagawa ng China, yung pambubuli. May problema. Gusto nila makitumulong sa problema. Wala silang alam kung paano sila tumutulong. So sabi ko, sige, let's do a TV series, let's do all these things, no? Let's do an advocacy. No? We will rally the hearts, patriotic hearts of the Filipino to unite so that they can support the correct government foreign policy that this government right now, no? Pinapaganap. Before this president, iba ang former president, iba ang foreign policy. Kaya lumala ang problema. Lumala ang problema sa West Philippine Sea. But anyway, tapos na tayo dyan na nangyari. Ang maganda, meron tayong isang gobyerno na correct ang foreign policy, no? And kailangan natin kausapin ang mga kababayan natin na suportahan ang tamang foreign policy sa West Philippines para hindi naman tayo kawawa. Ang pinakamasaklap for me, ito, diretsuhan, your media, showbiz media, may mga kababayan tayo na kasama na sa pag-fake news ng China, no? Yung tinatawag na environmental development. No? So sila na ngayon, mga Pilipino ito, na nagsasalita sa mga sinasabi ng China na fake news. Diba? Naalala ko ng panahon ng World War II. No? Hindi pa naman ako pinanganak doon. 1963 ako. 1940s yun. Pero ng panahon ng Hapon, merong tinatawag na makapili. Alam mo yung mga tao na sumusuot ng gayon, tapos yun yung guerrilla yan. So anong gagawin anong gagawin ng kukunin, patayin? Masakit. Yan nakikita ko. Ito personal ko lang. Maraming makapili ngayon na tumatanggap ng pera para i-push ang tinatawag na China narrative sa West Philippine Sea. Now, in a own small way, itong mga talents na ito, by the way, itong mga talents na ito, hindi ko binabayaran ng TF. Libre ito, even Viva is not getting any manager's commission, etc. Tulong ito. Ang nabibigay lang namin dito sa kanila, ito yung chicken, max, pansit. And the rest of po na lang yung so to speak. Kasi siyempre, kailangan nila sumakay ng taxi or whatever. So ito lang. So you see, the people here in front of you
are real heroes. Bayani ito. Why? Maraming mga artista gumagawa ng project. Pero ang unang tanong, magkano TF ko dyan? Ito, wala. Nang sinabi ko sa kanila na ito ang problema, naintindihan nila. And they're here in front of you. Some of them wala pa. Okay. So pwede ba natin palaklakan sila? And pasalamatan?